I thought it's good. When it comes to tatay, ikaw, umiyak talaga ako. Sabi ko ba, huwag kang umiyak pa. Iiyak din kami ngayon. Narinig ko na lahat ang sinabi. Pinutok niya talaga. Pero ayaw ko na magsalita against the administration. What I'm going to say today is kung bakit ako nandito. At kung bakit habang buhay akong tatayo at magpaglaban sa mga Duterte. Tatay dito! Why I stand with the Lolo Dutertes. ka lang yan. Why do I stand so firmly behind former President Rodrigo Wag, Duterte kabaliwangan. to answer that? You have to remember the Philippines before 2016. Ano ko damay dyan? For too long, our nations felt adrift, Pagkano kayo? stagnant and decisive, and hesitant to confront the interests of the powerful and untouchables. At alam niyo kung sinong mga yon. I fight for the legacy of Tatay Digong because he was the first leader to truly speak the language of the street. He didn't just offer platitudes. He acted with an iron will. Kuming! At alam natin yon. Wala na kadumi. He took on the drug menace that was destroying our families, and he claimed the safety of our communities. Supporting him was never just about one man. It was about a movement that finally brought the provinciano and the common citizen into the halls of Malacanang. And I am personally proud of it. Ewan ko sa inyo. For sure, all of you is also proud of them. But the legacy is only as strong as its endurance cannot afford to slip back into the era of traditional politics and half measures. This is why I am fully committed to the presidential bid of Vice President Sara Duterte. Are you agree? Are you agree? Yes! Parang kulang na kain sa inyo. Hindi ko narinig. Agree! Inday Sara carries the Duterte Kulang ang name, but pinapakain. she lives with her own unique strength. Duterte talaga And ako. that's her turned Davao City into the powerhouse of Mindanao. And we see that same discipline today in her national leadership. She represents the perfect evolutions of leadership. Her father's legendary toughness, tempered by a modern strategic vision. That's Inday Sara. She has proven she can lead the heart for the poor while maintaining the strict discipline required to keep a nation orderly. Supporting VP Sara is about safeguarding our progress. It is about ensuring the build spirit lives on, that our national sovereignty remains non-negotiable, and that our fight against crime and insurgency never wavers. In an increasingly unstable world, we cannot afford a leader who blinks in the face of pressure. We need a president with the courage to make the hard choices, even when they offend the elites. Sara Duterte possesses the DNA of a patriot and the hands-on experience to steer our ship of state through any storm. Again, are you agree? Agree! I stand by the father because he proves that change is possible. I stand with the daughter because she has the vision to lead us forward. In the Dutertes, we find a leadership
refuses to back down. A leadership that puts the Filipino people first. Always! Alam natin yan. During the COVID, kung wala si Tatay Digong, patay na tayo. Look what's happening right now. Pinabayaan lang tayo, nagkagera-gera na, tumaas ang gasolina. Walang trabaho, pero nasaan sila? Actually, nag-reduce lang out ako because I don't wanna read anything. Pabalik-balik na lang. Tapang na nasimulan tuloy-tuloy para sa bayan. That's the legacy of the Dutertes. Maraming salamat po. I wish you so much, Tatay Digong! Yes! Yes! Maraming salamat sa madamdaming pahayag mula sa leader ng Kampilan sa Kabisayan, partikular sa Aklan, Kalibo, Antique, Capiz, at sa mga iba pang bahagi ng Panay Island. Ngayon, before po ang ating oath-taking as volunteer coordinators in our areas and organizations at ang ating community singing, please hold on, last two speakers. Pakinggan po natin ang pahayag ng pakikipagkaisa ng tagapangulo ng Duterte Riders Supporters Philippines, DRS, si Ginoong Oni. Door on! Au! Hindi na ako balik niya. Asa ka na? Asa ka na? Ano yung pro? Maraming salamat sa ating napaka-greeting na si Ka Eric. And of course, sa ating national president ng ating pong kampilan ng mamayang Pilipino, Kong Jing Paras, Ma'am Karen, at sa lahat ng parallel groups na naririto, mga leaders, vloggers, social media network, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Oni, founder and national chairman ng Duterte Riders Supporters. At kami po bilang volunteer ng Duterte Riders Supporters ay isang patunay at produkto sa illegal na pagdukot ng ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa kadahilanan, noong March 11 na siya ay dinukot, ang ating mga volunteer warriors riders ay nagsama-sama at bumuo ng isang grupong Duterte Riders Supporters upang mag-rally noong March 16, 2025 sa buong Kamaynilaan at sa mga sumunod na mga araw. At mag-iisang taon na po ang DRS. Patuloy po kaming lumalaban, patuloy po kaming nakikisa, patuloy po kaming nakikipag-rally. Walang pili kahit saang lugar pa man yan. Kami po ay laging nakikisa. Kung kaya't sila Kaelit ay lagi din po namin kasama. Wala po kaming pinipiling grupo, wala po kaming kinakampihan. Hanggat pinaglalaban po natin ang good governance, ang DRS ay mananatili at magpapatuloy sa pakikibaka, pakikilaban at pakikisa para sa ating tunay at mahal na Tatay Digong. At ngayon, na kami mag-iisang taon na, kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng nakikisa at lalong-lalo na sa aming mga volunteer Duterte Riders. Of course, kasama na po natin din ang mga DRT na patuloy na nakikipaglaban sa kalsada. Hindi alinlangan ang mahal na gasolina. Hindi alinlangan na meron kang trabaho. Hindi alinlangan na inaaway ka na ng asawa mo. Ang mahalaga, ang makipaglaban para sa bayan. Dahil ang tunay na Pilipino ay ang Pilipinong may pagmamahal sa sariling bayan. Hindi politika.
hindi pagpapasikat, at hindi pagpopogi lamang sa social media. Ang Duterte Riders ay wala ang tulog doon sa HOR. 3 araw sana kami doon. Ngunit 2 araw pa lang bumaba na si Tambaloslos dahil yung mga sasakyan pumapasok sa HOR, pinagbabato namin ng plastic at kamatis. In fact, nung sinabi ni Kiko Barsaga doon sa isang rally na lusubin ng Dasmariñas by Village, 5 po sa aming miyembro kasama po ako ay na-detain doon sa loob. Bakit? Kasi ginagampanan namin ng walang takot. Pag sinabi mong lusubin, lulusubin namin yan! Hindi sa salita, hindi sa social media, hindi sa caption. Kaya sa lahat, maraming salamat sa patuloy na pakikipaglaban. Mahal po namin ang bawat isang lumalaban para sa katotohanan. Sa mga DRS na aking mga kaagapay sa lansangan, maraming salamat sa inyo, sa DRT, sa lahat ng Samalabon Riders, sa labas, sa lahat ng nakikipaglaban. Mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong magkaisa upang lumaban para sa ating mahal na bayan. Maraming salamat, Brother Ka-Onins, Duterte Riders Supporters Philippines. Last two na lang ha. Pasensya na doon sa mga hindi na pagbigyan dahil tayo po ay may time limit dito sa Globe Filipino at mayroon po tayong community activity of solidarity and final community singing and oath-taking. Tawagin muna natin bago ang huling dalawang panghuli si Aguila ng Cagayan. Hindi po si Aguinaldo ito, Aguila, Philippines Cagayan ito. At ang isa ay ang mensahe nila Captain Dado sa pamamagitan ng kanilang representanteng si Colonel Yu, SFGF. Please come forward. At kayo ay tatawagin na Colonel Yu. At the same time, ang representante ng Aguila ng Cagayan Group. Pero bago po kayong dalawa, ito ay boses ng mga Muslim brothers and sisters in solidarity sa kampilan na launching at pagtitipon. Si Ma'am Noroden Talipasan Kasapi Farm from Cotabato City. Lapit na po si Ma'am Noroden. Okay, sorry. Ang nakalagay dito, akala ko Miss Norodin. I'm sorry, sir. Si Brother Norodin Talipasan from farm and area ng Cotabato City. Opo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon po. Alam mo, kami sa Mindanao kung saan noong kapanahunan doon na nangyari ang nabuo ang mga makakaliwa dati. Kami yung mga mamamayan na lumaban sa gobyerno noon, ang aming mga ninuno dahil sa martial law noon. Opo, kami po noon ay palaging may gulo. Ang sabi nga ng mga may kasabihan na where war never end ay nasa Maguindanao. Kung saan nabuo ang MNLF, kung saan nabuo ang MILF. Kada mag-usap ang gobyerno at ang makakaliwang grupo noon magkakaroon ng anak, mga anak na iisa na namang dahil sa mga katiwalian noong ginagawa sa gobyerno at sa pagmamalupit sa aming mga maliliit na salaylayan. Kaya kami hanggang kaya pa namin na naiwan ngayon ng mga ninuno namin kung saan nakita namin ang liwanag dahil kay Tatay Digong. Halos 50 dekada ang pag-uusap ng gobyerno at ang MILF.
saka pa pinirmahan, saka pa naibigay sa amin ang katarungan aming minimithi ay noong may halal si Tatay Digong. Bago kami naging kasapi, bago nabuo ang aming grupo, sir, na kasapi ay dati na kaming MRRD, FECC, ARMM pa po noon. Medyo pinakalaban din namin ang governor noon. Noong magkaroon ng eleksyon sa pagka-presidente, alam niyo ba na ang lakas ng suporta namin kay Sara Duterte? Pero bigo kami. Dahil bigo kami noon dahil hindi siya tumuloy. Mas mahal. Ang kampanya namin noon sa laylayan, Sara Duterte. Pero medyo nabigo kami. Pero baka naman ngayong 2028, ngayon pa lang sisimulan na natin. Alam nyo, gumagamit kami ng bangka para lang sa signature campaign natin. Makikita doon sa mga form natin na medyo nabasa. Pasensya lang. Pero kahit pa paano, ginagampanan namin ang tungkulin para makabayad man lang kami kay Tatay Digong sa ginawa niyang pagbigay sa BOL, ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na kanyang ibinigay ngayon, kung saan kahit sa laylayan ngayon inaabot na ng programa ng aming butihing chairman. Ngayon po, inihikayat ko po ang mga kasamahan natin sa BARD at buong Mindanao, lalong-lalo na sa Cotabato City, na wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dito na tayo kay Sara. Wala man tayong maibigay na pera, hindi man natin kaya magpunta dito sa Maynila. Dahil sa totoo lang po, nagsulisit lang ako ng pamasahe ko. Isang hamak na COS lang po ako. Kaya nahuli ako dahil hindi ako nakasabay sa mga kasamahan ko kay medyo kumulang yung bayad natin sa aeroplano. Kaya lang po, medyo mayroon din tayong isang salita kaya maraming nagpautang na rin. Opo. Babayaran lang natin pag uwi natin pagka magbalik na tayo sa ating serbisyo. Tama yung sabi ni Sir kanina, yung rider, na hindi tayo natatakot sa mga asawa natin. Opo, hindi tayo, kung nasa tama ang ipinaglalaban natin. Kasi yung mga asawa natin, madali lang yan pakiusapan. Ako po, palagi hindi ko na lang ipakita ang likod ko kay medyo makahiya. Pero ang sikreto sa ating mga asawa pagka magalit sa mga ganito, bilhin natin na hanger yung mahina lang. Kahit na paluin tayo, hindi gaano kasakit. With that, Assalamualaikum. Magandang hapon po sa ating lahat. Nakakatabang puso.